Sa isang maingay na kalsada, ay nagkukubli ang isang tahimik na tahanan. Isang tahanan na puno ng pangarap ng pag-ibig. Bakit po kayo marunong mag-Espanyol, nanay? Kasi pumunta akong Spain eh. Ano pong ginawa niyo doon? Babysitter. Nagtrabaho po kayo? Pilipina ang babae. Bakit po kayo napunta dito? At puno ng pagnanais sa kalinga ng pamilyang una na rin nilang kinalinga at inibig. Diyan ka akong tanala para akong magbago rito. Nagbago naman ako rito. May isang binata, di ko malilimot, magandang lalaki, marangal kumilos. Ako sinulatan, English at Tagalog, nabasahin ko, surat ay parang kinahig ng manok. Ang sabi, I love you, manalit. Dito sa Mary Mother of Mercy, Home for the Elderly and Abandoned Foundation sa San Pedro, Laguna, ay matatagpuan ang isang tahanan ng mga lola. Dito, libre ang tirahan, gamot, pagkain, kuryente, at iba pang kanilang pangangailangan. Kung kaya, paraiso kung paano nila ito ituring. Andito po tayo sa Mary Mother of Mercy, Home for the Elderly and the Abandoned. And I'm Sister Venus. I'm already, I think, how many years here? Since 2007. And I belong to the congregation of the Sisters of St. Francis Xavier. And I'm a perpetually professed sister. Yung institution po namin is founded last 1994, so we are already on our 27 years of catering the abandoned elderly of from different places. Ang Mary Mother of Mercy Home for the Elderly and the Abandoned ay tinayo po ni Dr. Mercedes Oliver, and she's from San Pedro. So ang inspirasyon niya is through one woman named Mrs. Josefina Paradina. And siya yung nagbigay ng inspirasyon doon sa siguro pinagkaloob ng Diyos na sila yung magkasama or magkausap until dahil nga si Mrs. Josefina ay medyo may edad na, so si doktora po yung binigay ng Diyos para ma-realize yung dream niya to have the institution. So magmadre, so you can stay here. So ito dito meron din sa but we also accept kung may gusto mag-retreat. Retreat po. Pwede pa mag-retreat dito. So, ang mission ng Mary Mother of Mercy Home for the Elderly is yung service to the sickly, rejected, forgotten, and abandoned elderly members of the society. Kaya, ina-accommodate yung mga lolas natin. Hello. Kumusta po? Dito ay sinalubong kami ni Nanay Josefina, isang byuda at nanilbihan sa mahabang panahon bilang kasambahay sa Espanya. Meron po kayong mga anak? Walang pamilya, wala po. Bakit? Asan na po ang inyong mga kapatid? Wala akong kapatid. Asawa po? Namatay na rin po. Hindi po kayo nagkaanak? Isa lang namatay rin. Namatay na din po. Wala na po talaga kayong... Wala na. Sino po ang nagdala po sa inyo dito? Nagpahatid lang ako dito. Kasi naalam ko mayroon ditong ampunan. Kayo na Sabi po. ko baka pwede ako dito matanggap. Tinanggap naman nila ako. Kayo na po mismo ang nagdesisyon? Mo po. Alagang wala na po kayong mga contact na kamag-anak? Wala na po. Bata pa ko, wala na akong Sa kabilang banda ay si Nanay Mila, kasabay ng kanyang pagkawalay sa kanyang pamilya.
ay ang pagkawala na rin ng kanyang sarili at masasayang alaala. Ayon sa kwento, biktima ng pagtataksil at paglisan ng kanyang mga anak si Nanay Mila. Kaya gayon na lamang ang matinding pag-aasam ng masaya at kompletong pamilya. Itinuturing na isang paraiso din ni Nanay Dina ang tahanang ito dahil sa kanyang kwentong namumukod tangi. Kahit masakit, buong puso kasi niyang nilisan ang kalinga ng kanyang pamilya at piniling mamuhay sa isang paraisong sa tingin niya'y babalot ng pagkukulang ng kanyang pamilya. Kung wala kayong pera, 3 months na lang mamatay ako kuno. Sabi ko, ano ba yun? Hindi na yan joke. Sabi niya, totoo. Tinawagan ko yung pare na nagtulong sa akin na taga-relent andyan sa Negros. Sabi niya, gamutin niyo si Dina. Lahat na gamot ay gamot no, bayaran ko para mabuhay lang si Dina. Sabi niya, ako ng Panginoon sa paraiso. Masaya na po kayo na dito, Nay. Hindi na ko gusto magdala ng problema. And then yung vision nila is it's a community that nurture and nourish the body and soul of one another. So both those who serve and those being served. So forming a group of God's people who help each other attain eternal life. Masaya naman ho kayo dito, Nanay. Masaya po. Naalaga ng mga madre. Kain lang, tulog, kain, ligo. Natutunan ko na mabait sila, maunawain, mapasensya. Pinapasensyahan kami mga lola. Siyempre ang iba na rin ang aming pag-iisip. Mali ng salita. Opo. Nagkakamali na. Pero po, okay lang sa kanila. Nagpapasalamat ako una-una sa Panginoon Diyos para pangalawa pa sa kanilang mga madre na nangalaga sa amin. So we are catering 21 lolas no, from different places. So sila po ay mga abandoned, no, abandoned by their own family. But before we accept them, meron po kaming social worker from the municipal who really sees them kung talagang abandoned sila. And then there were times naman na kung halimbawa may nakitang lola, and then the social worker is talagang, they really visited the place. And even the sisters also, we go out and then we just meet the family or kung ano ba ang rason. And there are times na na-reconcile naman sila. But yung sa ngayon, 21 lolas na nandito, they are really abandoned by their own family. Sa kabila ng matinding pangungulila, sa kabila ng matinding pagmamahal na kanilang inaasam, sa kabila ng pangarap na kanilang hindi inasahan, tanging pananampalataya at yakap na lamang ng Diyos ang kanilang lakas. Hanggang dito na nga lang ba ang kanilang kwento? Tuluyan na nga ba silang lilimutin ng panahon at maghahanda na lang sa tunay na paraisong kanilang hinihintay? So yung for 27 years na kami po ay nag-survive, and we know that it is always God's way kung bakit kami nakasurvive for that long years. And we thank you for of course Dr. Oliver at saka member ng foundation, and of course sa mga benefactors namin na walang sawang sumuporta at nagpadala ng kanilang tulong sa amin, na minsan hindi man kami nagsasabi, pero di just parang kusang loob nilang dinadala yung mga tulong nila dito sa amin. At sa mga nais na mag-donate, so ang ating pong institution is located sa 47 Magsaysay Road, San Antonio, San Pedro, Laguna. You can just drop by sa gate lang natin, iiwan yung mga donations. And you can
tawagan lang po yung mga numbers na nandito sa ating screen.